Hayaan mong magtanong ako, ano ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin pagkatapos ng isang hiwalayan? Ang magpadala ba ng maingat na ginawang mensahe, ibuhos ang lahat ng nararamdaman mo para sa isang huling pag-uusap? Ang patunayan, ang halaga mo o ang pagsilusin sila? Hindi, wala sa mga yan ang sagot. Ang totoo, ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari mong gawin ay yung halos hindi naiisip ng karamihan, katahimikan. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Hindi lang ito basta kawalan ng komunikasyon, isa itong sinadyang desisyon, isang pagpili na protektahan ang iyong enerhiya, bawiin ang iyong kapangyarihan, at magpadala ng hindi matitinag na mensahe. Pinapahalagahan ko ang sarili ko ng higit pa kaysa sa paghabol kanino man. Pero ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa pagdedma o pagpapahirap makuha. Mas malalim pa ito. Ang katahimikan ay isang kasangkapan, isang sandata. Nakaugat ito sa mga walang kupas na aral ng Stoicism, kung saan ang tunay na lakas ay nakikita sa pagkontrol sa sariling emosyon at reaksyon. Sa katahimikan, nababawi mo ang kontrol sa sarili mo. At sa paggawa nito, nababago mo ang balanse ng kapangyarihan pabor sa iyo. Isipin mo ito. Pagkatapos ng hiwalayan, ano ang inaasahan ng lahat na gawin mo? Iyak, mga mensaheng nagmamakaawa tulad ng pwede ba tayong mag-usap? O gusto ko lang maintindihan? Inaasahan nilang maging emosyonal ka dahil yun ang ginagawa ng karamihan. Predictable. Pero kapag pinili mong manahimik, binabasag mo ang pattern. Nagiging hindi ka inaasahan. At sa pagiging hindi inaasahan, naroon ang tunay na kapangyarihan. Ito ang katotohanan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong kumpiyansa. Isang pagtangging makisawsaw sa drama o magmakaawa ng pansin. Sinasabi nito, hindi ko kailangan ng validation mo. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Ang kilos ko o ang kawalan ng kilos ang magsasalita para sa akin. Hindi lang ito nakabase sa emosyonal na lakas. May pundasyon din ito sa sinaunang filosofiya at makabagong sikolohiya. Halimbawa, naniwala ang mga Stoic na ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa pagkakamaster ng sarili, hindi ng iba. Itinuro nila na hindi dapat sayangin ang iyong enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol, tulad ng opinyon, emosyon o aksyon ng ibang tao. At ang katahimikan, iyon ang sukdulang anyo ng self-mastery. Pero heto ang twist, ang katahimikan ay hindi lang nakakatulong sa'yo. Malaki rin ang epekto nito sa taong iniwan ka. Ang katahimikan mo ay nagiging alingaw-ngaw sa isip nila. Magsisimula silang magtanong, bakit hindi siya nagpaparamdam? Nakalimutan na ba niya ako? Kailangan niya ba talaga ako nun? Nagiging salamin ang katahimikan mo. Pinipilit silang harapin ang sariling emosyon habang unti-unti mong binabawi ang kapangyarihan mo sa likod ng katahimikan. Sa video na ito, tutuklasin natin ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan pagkatapos ng hiwalayan. Iisa-isahin natin kung paanong nakakatulong ang katahimikan sa iyong paghilom, kung paanong lumilikha ito ng kakaibang enerhiya sa paligid mo, at kung paanong binabalik nito sa iyo ang kontrol sa buhay mo. Mga aral ito na hango sa Stoicism at pinatibay ng makabagong sikolohiya. Pero bago tayo magsimula, gusto kong gumawa ka ng isang deklarasyon. Kung seryoso kang babawi ng kapangyarihan at gustong makalaya mula sa emosyonal na kaguluhan, mag-iwan ng komento sa ibaba na may linyang, "Ang katahimikan ko ang aking lakas." Iparinig mo sa mundo na binabawi mo na ang enerhiya mo, at habang nandito ka na rin, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Hindi lang nito sinusuportahan ang channel na ito, kundi nakakatulong din itong maikalat ang mensaheng ito sa iba na maaaring kailanganin din ito. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad ng lakas, katatagan at pag-unlad. Ngayon simulan na natin ang paglalakbay sa sining at kapangyarihan ng katahimikan. Bakit mahalaga ang katahimikan ng katahimikan pagkatapos ng hiwalayan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas makipag-usap. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa tanging bagay na tunay na pagmamay-ari mo, ang sarili mong isipan, para maintindihan kung bakit makapangyarihan
ang katahimikan, kailangan nating sumisid ng mas malalim sa mga prinsipyo ng Stoicism at sa kung paano gumagana ang isip ng tao. Magsimula tayo sa mga Stoic. Itinuro nila na may dalawang uri ng bagay sa buhay, ang kaya mong kontrolin at ang hindi mo kaya. Hindi mo kayang kontrolin kung ano ang nararamdaman ng ex mo. Hindi mo kayang kontrolin kung babalik ba sila, kung namimiss ka nila, o kung pinagsisisihan ba nilang iniwan ka. Ang kaya mong kontrolin ay kung paano ka tutugon, at ang katahimikan ang sukdulang tugon. Kapag pinili mong manahimik, hindi ka lang basta lumalayo sa relasyon, lumalayo ka rin sa kaguluhan, sa walang katapusang pag-iisip, sa tukso na magpadala pa ng isang mensahe, sa lasong dulot ng paulit-ulit na pagbalik sa mga pagkakamali at pagtanong kung mas masaya ba sila ngayon nang wala ka. Isinasara ng katahimikan ang pinto sa lahat ng yan, pero heto ang tunay na hiwaga. Ang katahimikan ay lumilikha ng espasyo. At sa espasyong iyon may dalawang makapangyarihang bagay na nangyayari. Una, nagsisimula kang maghilom. Kapag tumigil ka sa kahahabol ng kasagutan o sa pagtatangkang baguhin ang isip ng isang tao, lumilinaw ang isipan mo. Ang katahimikan ay nagiging santuwaryo mo, isang ligtas na espasyo kung saan malaya mong nararamdaman at napoproseso ang lahat ng walang sagabal. Pangalawa, nagsisimulang magsalita ang katahimikan mo sa dating mahal mo. Inaasahan ng mga tao ang ingay pagkatapos ng hiwalayan, emosyonal na mensahe, paliwanag, galit o paninisi. Pero kapag wala silang narinig mula sa iyo, nababasag ang inaasahan nila. Biglang hindi ka na ikaw ang inaakala nilang kilala nila. Hindi ka desperado, hindi ka predictable. At yan, kaibigan, ay nakakaakit. Dito na pumapasok ang psikolohiya. Ang utak ng tao ay ayaw ng mga bitin na kwento. Kapag may isang taong nanahimik, nabubuo ang puwang sa kwento at likas sa tao ang subukang punan ng puwang na yan. Magsisimula silang magtanong sa sarili, bakit hindi siya nagpaparamdam? Nakalimutan na ba niya ako? Mas malakas ba siya kaysa sa akala ko? Pinipilit ng katahimikan mong harapin nila ang posibilidad na naka-move on ka na. Kahit ikaw mismo ay patuloy pa ring naghihilom. At huwag nating kalimutan ito. Ang katahimikan ay dangal. Bawat pagkakataong pinipigilan mong mag-text o silipin ang social media nila, pinipili mong unahin ang sarili mo. Sinasabi mong, mas mahalaga ako kaysa rito. Hindi ko kailangan ng pahintulot ng kahit sino para maging payapa. Kaya bakit nga ba susi ang katahimikan? Dahil ito ang perpektong kombinasyon ng karunungan ng Stoic at estratehiyang psikolohikal. Binibigyan ka nito ng kontrol, ng focus sa sariling pag-unlad at ng kapangyarihang ibalik ang balanse pabor sa'yo. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at isulat ng buong tapang. Pinipili ko ang kontrol kaysa sa kaguluhan. Gawin nating sabay ang commitment na yan, at kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang like button. Isang simpleng hakbang na nakakatulong para maabot pa ang iba na nangangailangan ng mensaheng ito. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paanong ang katahimikan ay hindi lang nakakatulong sa iyo. Gumagana rin ito sa isip ng ex mo sa paraang ni hindi nila namamalayan. Ayaw mong palampasin, tutuloy natin ang paglalakbay. Thus, emosyonal na detox. Ang mga hiwalayan ay parang bagyo. Iiwan ka nitong wasak at magulo. Galit, lungkot, pagkalito, pagsisisi. Lahat ng emosyon na ito'y nagkakagulo sa isipan mo. Hinihila ka papasok sa isang mental at emosyonal na buhawi. Pero ang katahimikan ang gitna ng bagyo. Ito ang tahimik na espasyo kung saan ka muling makakakita ng malinaw. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng katahimikan para sa iyong emosyonal na detox. Pagkatapos ng hiwalayan, masyadong matindi ang emosyon mo. Ang utak mo ay nilulunod ng stress hormones tulad ng cortisol na nagtutulak sa iyo na gumawa ng mga padalus-dalus na kilos, mag-text sa kanya, stalkerin ang social media nila, ulit-ulitin sa isip ang mga naging away ninyo. Normal ito pero nakakasira rin. Ang katahimikan ang antidote mo sa kaguluhang ito. Kapag pinili mong manahimik, pinipindot mo ang pause button. Binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong umatras mula sa emosyonal na labanan
at simulan ang pagproseso ang mga nangyari sa sarili mong paraan. Hindi ka nagre-react, nagmumuni-muni ka. At dito pumapasok ang Stoic principle na tinatawag na apatheia. Naniniwala ang mga Stoic sa pagpapanatili ng isang payapa at matatag na kalooban anumang hamon ang ibato ng buhay. Ang katahimikan ay nagbibigay daan para maisabuhay mo ito. Binibigyan ka nito ng espasyong tutukan ang sarili mong mundo upang muling buuin ang pundasyong emosyonal mo nang walang humahadlang. Isipin mo ito bilang pagsisimula muli para sa iyong kalusugang pangkaisipan. Pero may isa pang mahalagang bahagi nito. Kapag nanahimik ka, pinuputol mo ang nakakaadik na siklo ng pakikipag-ugnayan. Bawat text na ipinapadala mo, bawat beses na tinitingnan mo ang Instagram nila, pinapakain mo ang emosyonal na pagkakabit. Para itong pagkamot sa sugat, mukhang gumagaan sa sandali, pero pinatatagal lang ang sakit. Sa katahimikan mo lang tunay na mahihilom ang sugat. At pag-usapan natin ang linaw, kapag patuloy kang nakikipag-ugnayan o kahit iniisip lang na makipag-ugnayan, masyado kang malapit sa sitwasyon para makita ito ng buo. Ang katahimikan ang lumilikha ng distansya. At sa distansyang iyon, nagkakaroon ka ng perspektibo. Nakikita muna ang relasyon base sa kung ano talaga ito. Hindi kung ano ang inaasahan mo sanang maging ito. Hindi ito simpleng pag-iwas sa sakit. Isa itong pagbabagong anyo ng sakit. Sa katahimikan, nagkakaroon ka ng pagkakataong balikan ang mga aral na iniwan ng relasyon. Ano ang natutunan mo tungkol sa sarili mo? Anong mga pattern ang kailangang putulin? Anong mga hangganan ang kailangan mong itakda sa susunod? Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Isa itong pagkakataon para lumago. Tandaan mo ito. Ang taong nananahimik pagkatapos ng hiwalayan ay hindi mahina. Sila'y nagkakalibrate muli. Sila'y nagde-detox. Ginagawa nilang lakas ang dating sakit. At ang pagbabagong iyon, isa iyon sa pinakamahalagang regalong maaari mong ibigay sa sarili mo. Kung handa ka nang simulan ang unang hakbang patungo sa emosyonal na linaw, ipaalam mo sa akin sa comments sa pamamagitan ng pagsulat. Pinipili ko ang paghilom kaysa sa sakit. Gawin mo itong pahayag ng iyong lakas at paglago. At kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito. Isang simpleng kilos, pero may makapangyarihang epekto sa mundo. Sa susunod na bahagi, tutuklasin natin kung paanong ang katahimikan ay hindi lang nakakapagpagaling sa iyo, kundi nagdudulot din ng hindi maitatangging pagbabago sa pananaw ng ex mo tungkol sa iyo. Abangan mo yan part 3. Kontrol sa pamamagitan ng kawalanmay, isang lihim akong gustong ibahagi sa iyo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan para makaapekto sa isang tao ay hindi sa pamamagitan ng presensya mo, kundi sa pamamagitan ng kawalan mo pagkatapos ng hiwalayan. Ang katahimikan ang nagiging sandata mo at ang pagkawala mo ang entablado mo. Magkasama lumilikha sila ng puwersang hindi matatanggi. Isang puwersang binabago kung paano ka nakikita ng ex mo at higit sa lahat kung paano mo nakikita ang sarili mo. Bakit nga ba napakalakas ng epekto ng kawalan? Simple lang, tunay lang, na napapansin ng tao ang halaga ng isang bagay kapag wala na ito. Habang nasa relasyon ka pa, palagi kang naroon ang atensyon mo, pag-aalaga, presensya. Pero kapag ikaw ay nanahimik at tuluyang lumayo, lumilikha ka ng puwang at likas sa tao ang hindi matiis ang kawalan. Dito pumapasok ang dark psychology. Kapag hindi ka na maabot, nagsisimulang bumalikwas ang utak ng ex mo laban sa kanya mismo. Bigla na lang, wala na silang access sa enerhiya mo, sa iniisip mo o sa nararamdaman mo. Nagsisimula silang magtanong, ano na kayang ginagawa niya? Iniisip pa ba niya ako? Nakalimot na ba siya? Ang kuryosidad na yan ang nagtatanim ng butil ng pagdududa. At habang tumatagal ang katahimikan mo, lalo itong lumalalim. Ang pagkawala mo ay gumugulo sa pakiramdam nilang may kontrol sila. Kung ikaw ang laging nauunang mag-reach out, mag-ayos ng problema at magbigay ng kapanatagan, ang katahimikan mo ay parang bigla ang pagbago sa buong dynamics ng relasyon. Pinipilit nitong harapin nila ang sarili nilang emosyon nang hindi ka nila pwedeng sandalan. Ito ay makapangyarihan,
hindi dahil minamanipula mo sila, kundi dahil pinipili mong ituon ang atensyon mo sa sarili mo. At narito ang pananaw ng mga Stoic. Ang tunay na kontrol ay hindi ang pagdomina sa iba, kundi ang pamamahala sa sarili. Ang kawalan ay hindi lang para iparamdam sa iba na namimiss ka nila. Ito ay patunay sa sarili mo na hindi mo sila kailangan para maging buo. Isa itong paraan ng pagsasabing, hindi ko sasayangin ang enerhiya ko sa taong hindi marunong magpahalaga rito. Pero linawin natin, ang katahimikan at pagkawala ay hindi laro. Hindi ito para pagselusin ang ex mo o manipulahin ang nararamdaman nila. Ito ay paglayo sa ingay upang maprotektahan ang iyong kapayapaan. Isa itong paraan ng pagpapakita na ang halaga mo ay hindi bumababa kahit hindi ito nakita ng iba. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang taong kayang lumakad palayo ay palaging mas malakas kaysa sa taong kapit na kapit. Kapag pinili mong manahimik, para mong sinasabing, hindi ako natatakot na mawala ka dahil hindi ko kailanman nawala ang sarili ko. Yan ang klaseng enerhiya na nagbibigay ng respeto kahit hindi ito aminin ng ex mo. Paano mo nga ba masusulit ang kapangyarihan ng kawalan? Nagsisimula ito sa mga hangganan. Huwag titingin sa social media nila, huwag magre-reply sa mga text nila, huwag bibigay sa tukso na ipaliwanag ang sarili mo. Sa halip, gamitin mo ang panahong yan para i-invest ang oras at lakas mo sa sarili mo, sa mga hilig mo, sa paglago mo sa kapayapaan mo. Kung tumatago sa iyo ang mensaheng ito, iparating mo sa comments gamit ang katagang, mas malakas ako sa aking pagkawala. Gawin mong pahayag ng iyong kalayaan at lakas. At habang narito ka, pindutin mo na rin ang like button. Isang simpleng kilos, pero malaki ang ibig sabihin, pinipili mong lumago kaysa manatili sa kaguluhan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paanong tinutulungan ka ng katahimikan na mapanatili ang isang bagay na hindi matutumbasan, ang iyong dignidad. Tuloy lang tayo. Pasto, pananatili ng dignidad. Pagkatapos ng hiwalayan, talagang matindi ang emosyon at mas malakas pa ang tukso na kumilos sa paraang hindi mo naman karaniwan ginagawa. Maaaring gustuhin mong magpadala ng mahabang mensahe para ipaliwanag ang panig mo. O baka natutukso kang maglabas ng sama ng loob o kahit magmakaawa ng isa pang pagkakataon. Pero ito ang katotohanan. Sa bawat pagpadala mo sa ganitong bugso ng damdamin, unti-unti mong binabawasan ang isang bagay na napakahalaga, ang dignidad mo. Ang dignidad ang kalasag mo. Ito ang nagpapatatag sa iyo kahit parang gumuho na ang lahat sa paligid mo. Kapag pinili mong manahimik, pinoprotektahan mo ang kalasag na iyon. Tumanggi kang bigyan ng kasiyahan ng ex mo o kahit sino man na makita kang nawala ng kontrol. May tawag ang mga Stoic dito, euthymia. Isang uri ng panloob na katahimikan ng kumpiyansa na nasa tamang landas ka. Ang dignidad ay ang paniniwala sa sarili na hindi mo kailangang magmakaawa, magpaliwanag o kumbinsihin ang kahit sino sa halaga mo. Ang katahimikan mo ay nagsasabing, nirerespeto ko ang sarili ko kaya kaya kong lumakad palayo ng taas noo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano pinananatili ng katahimikan ang dignidad mo sa antas ng pag-iisip. Kapag emosyonal kang nagre-react sa pamamagitan ng galit na mga text, desperadong tawag o madramang posts, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo. Ipinapakita mong hawak pa rin ng ex mo ang emosyon mo. Pero kapag nanatili kang tahimik, ibang mensahe ang ipinapadala mo. Hindi na ang mga kilos mo ang nagtatakda kung sino ako. Ako na ulit ang may hawak sa sarili ko. Isa pa itong malakas na punto, ang katahimikan ay pumipigil sa pagsisisi. Isipin mo, gaano kadalas tayong nagsasabi ng mga bagay sa init ng damdamin na gusto sana nating bawiin. Ang mga salitang binigkas mula sa galit o lungkot ay bihirang nagpapakita ng tunay nating sarili. Pero kapag pinili mong manahimik, binibigyan mo ang sarili mo ng pinakamagandang regalo. Oras-oras para magproseso, oras para magnilay, oras para tumugon o hindi tumugon. Habang buo pa rin ang dignidad mo at huwag mong kalimutan, ang katahimikan ay nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa ex mo. Ipinapakita nitong hindi ka papatol sa drama
o magpapakita ng kahinaan. Pinipilit nitong makita kanila bilang isang taong masyadong pinapahalagahan ang sarili para maghabol ng atensyon. At yan ang hindi nila malilimutan. Pero tandaan, ang pagpapanatili ng dignidad ay hindi nangangahulugang itinatago mo ang nararamdaman mo. Ayos lang masaktan, ayos lang umiyak, ayos lang damhin ang sakit. Pero gawin mo ito ng pribado. Ang panlabas mong katahimikan ang nagpoprotekta sa dignidad mo. Ang panloob mong pagninilay ang nagbibigay sa iyo ng espasyo para gumaling. Kung handa ka ng unahin ang dignidad mo, gusto kung mag-iwan ka ng komento ngayon gamit ang katagang "Pinoprotektahan ko ang aking kapayapaan at kapangyarihan." Ipaalam sa mundo na hindi ka kailanman papayag na mawala ang respeto mo sa sarili. At kung may napupulot kang halaga sa video na ito, bigyan mo ng like. Isang maliit na kilos, pero malaki ang epekto. Tinutulungan mong makarating ang mensaheng ito sa iba na nangangailangan din ng lakas ng loob. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano nagiging ultimate strategy ang katahimikan. Binabago ang balanse ng kapangyarihan sa paraang hindi mo inaasahan. Manatili ka lang, dahil lalo pa itong lalalim. Katahimikan. Bilang isang estratehiya, ang katahimikan ay hindi basta isang pasibong reaksyon. Ito ay isang makapangyarihang estratehiya. Pagkatapos ng hiwalayan, normal lang na maramdaman mong nawalan ka ng kontrol, na parang ang dating kasama mo ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Pero ang totoo sa pagpili mong manahimik, binabaligtad mo ang buong dinamika. Hindi ito pag-atras. Ito ay pagbawi ng kapangyarihan sa sarili mong paraan. Ang katahimikan ay lumilikha ng intriga. Kapag bigla kang tumigil sa pag-reach out, napapansin ito. Likas sa tao ang pagkausisa. Kapag bigla kang tumahimik, kusang nagtatanong ang isipan, bakit hindi siya nagpaparamdam? Ano kayang ginagawa niya? Naka-move on na kaya siya? Habang tumatagal ang katahimikan, lalong lumalalim ang tanong. At nang hindi ka man lang nagsasabi ng kahit ano, naiimpluwensyahan mo na ang pag-iisip ng ex mo. Sa psikolohiya, ang katahimikan ay bumabasag ng inaasahan. Kung sanay sila na ikaw ang nauunang mag-sorry, magpaliwanag o humabol, ang katahimikan mo ay magiging gulat na hindi nila inaasahan. Binabasag nito ang naratibo nila tungkol sa kung sino ka at kung paano ka kikilos. At kapag nasira ang inaakala nilang kwento, mapipilitan silang pag-isipan muli. Hindi lang kung sino ka noon, kundi kung ano ang nawala sa kanila. Ang katahimikan ay nagbabago rin ng balanse ng kapangyarihan. Sa maraming hiwalayan, may isang taong tila hawak ang kontrol, habang ang isa na may naiwan nagtataka, naghihintay. Pero sa pagpili mong tumahimik, nababawi mo ang balanse. Hindi ka na naghahanap ng sagot o validation mula sa kanila. Ipinapakita mong may lakas ka, isang tahimik, kalmadong lakas na hindi nangangailangan ng drama o paliwanag. At kahit hindi nila ito aminin, nararamdaman nila iyon. Tugma ito sa isang prinsipyo ng mga Stoic. The obstacle is the way. Ang katahimikan, lalo na sa simula, ay hindi madali. Gusto mong basagin ito, magpadala ng huling mensahe, humingi ng paliwanag. Pero ang hindi ka ginhawaan na nararamdaman mo ay bahagi ng iyong paglago. Sa pagpili mong magtimpi, natututo kang kontrolin ang emosyon mo. Natututo kang maglinaw ng isipan at magtayo ng disiplina sa gitna ng katahimikan. Ngunit higit sa lahat, ang katahimikan ay hindi para sa kanila, ito ay para sa iyo. Sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag mag-react, huwag mag-stalk, huwag mag-message, pinipili mong mahalin ang sarili mo. Ibinabalik mo sa sarili mo ang enerhiyang dati mong ibinubuhos sa kanila. Ginagamit mo ito ngayon sa paghilom, sa pag-unlad at sa katahimikan. Pinapatunayan mong hindi mo kailangan ng closure mula sa taong hindi ka na inuuna. Sa huli, ang katahimikan ay nagsasabi ng mga bagay na madalas hindi kayang ilahad ng salita. Sinasabi nito sa mundo, hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili, kuis alam ko ang halaga ko, ang katahimikan ko ang mensahe ko. At kapag ang mensaheng iyon ay galing sa paggalang mo sa sarili, ito'y nagiging makapangyarihan. Kung tumama ito sa puso mo, mag-iwan ka ng komento. Ang katahimikan ko ang aking estratehiya. Gawin mong paninindigan ng mensaheng ito ng lakas.
At kung nakatulong ito sa'yo, pindutin ang like button. Baka ito rin ang mensaheng makakatulong sa iba. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano tinuturuan ka ng katahimikan na pamahalaan ang emosyon mo at maging matatag sa gitna ng sakit. Hindi mo ito gustong palampasin. Hyacinth, sa paghahari sa iyong emosyon ng katahimikan ay hindi lang paraan para protektahan ang iyong dignidad o baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Ito ay isang disiplina, isang anyo ng paghahari sa sarili mong emosyon. Pagkatapos ng hiwalayan, parang nawalan ka ng kontrol, parang tren ng emosyon ang bumubulusok. Sakit, galit, pananabik, pagkalito. Lahat sabay-sabay, sabik na kunin ang atensyon mo. Pero narito ang katotohanan. Sa pamamagitan ng katahimikan, napapabagal mo ang tren na iyon. Unti-unti mong nababawi ang kontrol. May itinuro ang mga Stoic na mahalagang prinsipyo. Hindi mo makokontrol ang mga panlabas na pangyayari, pero makokontrol mo ang reaksyon mo sa mga ito. At sa gulo ng damdamin pagkatapos ng hiwalay, ang reaksyong iyon ang lahat. Iyon ang kaibahan ng taong lumulubog sa kaguluhan at ng taong umaangat patungo sa linaw at lakas. Ang katahimikan ang nagbibigay sa iyo ng espasyo para piliin ang tamang tugon, hindi dahil nadala ka ng emosyon, kundi dahil pinili mong magtimpi. Kapag pinili mong manahimik, humihinto kang tumugon sa bugso ng damdamin. Hindi ka nagpapadala sa tukso ng hating gabing mensahe, ng pag-stalk sa social media, o sa paghahanap ng palatandaan mula sa wala. Hindi mo na pinapakain ang emosyon mo gamit ang mga panlabas na trigger. Sa halip, lumilikha ka ng emosyonal na distansyang ligtas, isang puwang kung saan kaya mong obserbahan ang nararamdaman mo sa halip na lamunin ka ng mga ito. Isipin mo ang katahimikan bilang emosyonal na detox. Sa gitna ng puso't isip na magulo, hilaw ang damdamin at malabo ang paghusga. Pero kapag lumayo ka sa ingay at niyakap ang katahimikan, doon mo unti-unting naiintindihan kung ano ang totoo at ano ang bunga lang ng sobrang emosyon. Ang katahimikan ang tumutulong sa iyo na muling i-calibrate ang iyong sarili. Ngunit ang paghahari sa emosyon ay hindi nangangahulugang itinatanggi mo ang nararamdaman mo. Hindi ito pagpapanggap na ayos ka kahit nasasaktan. Ang totoo, tinatanggap mong may sakit pero hindi mo hinahayaang kontrolin ng sakit ang landas na tatahakin mo. Ang ganitong antas ng kontrol ay bihira at makapangyarihan. Ito ang tunay na lakas. Karamihan sa mga tao ay alipin ng sarili nilang emosyon, kumakapit sa bawat kirot, sumasagot sa bawat galit. Pero kapag pinili mong manahimik, kapag pinili mong manindigan sa gitna ng unos, may ipinapahayag kang mensahe hindi lang sa ex mo, kundi lalo na sa sarili mo. Ako ang may hawak ng manibela. Hindi ako matitinag. Pinipili ko ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Narito ang isang praktikal na hakbang. Gamitin ang katahimikan bilang pagkakataon upang patibayin ang emosyonal mong lakas. Isulat mo ang mga nararamdaman mo. Magmeditasyon, maglakad, maupo sa katahimikan. Tanungin ang sarili, ano ang itinuturo sa akin ng karanasang ito? Anong mga hangganan ang kailangang ilagay? Anong mga pattern ang dapat putulin? Ang ganitong pagninilay ay nagiging pundasyon ng iyong pagbangon, sapagkat narito ang simpleng katotohanan, ang taong kayang paghariin ang sarili niyang emosyon ay kayang pamahalaan ang kahit anong sitwasyon. At ang katahimikan, iyan ang training, ground ng tunay na lakas. Kung ramdam mo ito, mag-iwan ng komento. Ako ang naghahari sa emosyon ko, hindi sila sa akin. Gawin mong panata ang pahayag na ito ng kapangyarihan. At kung may naibigay sa iyo ang mensaheng ito, pindutin ang like button, baka ito rin ang lakas na hinahanap ng iba. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang katahimikan bilang gatong sa iyong personal na pagbabago. Mas lalalim pa tayo. Samahan mo ako, Sefte. Pagbabalikwas mula sa sakitang sakit pagkatapos ng hiwalayan ay hindi maiiwasan, pero heto ang lihim. Ang sakit din ang pinakadakila mong guro. Ang pagkakaiba ng taong gumuho sa gitna ng puso't damdamin at ng taong muling bumangon ay nakasalalay sa isang mahalagang bagay, kung paano nila hinaharap ang sakit at ang katahimikan. Ito ang matabang lupa kung saan ang sakit ay nagiging lakas.
Naniniwala ang mga Stoic sa isang ideya na tinatawag na amor fati, ang pagmamahal sa sariling kapalaran. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang lahat, pati ang masasakit, bilang bahagi ng kailangang paglalakbay. Sa katahimikan, nagkakaroon ka ng espasyong isabuhay ang pilosopiyang iyon. Kapag tumigil ka sa paghahabol ng paliwanag, kapag binitawan mo ang kagustuhang ayusin ang sira, doon mo matutuklasan ang mga aral na itinatago ng sakit. Ang unang aral, ang sakit ay nagpapakita ng tunay mong lakas. Nalagpasan mo na ang akala mong sisira sa iyo. Bawat araw na nananatili kang tahimik, na hindi ka nagpapadala sa tukso ng pag-abot ay patunay ng iyong katatagan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagharap dito, ang pananatili sa gitna ng kirot at ang muling pagtayo. Ang magsabi ng, nasasaktan ako pero hindi pa ako tapos, babangon ako muli. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ang pangalawang aral, pag-unlad. Sa katahimikan, nagkakaroon ka ng puwang para magnilay ng tapat. Anong mga ugali ang nagtulak sa hiwalayan? Anong mga senyales ang hindi mo pinansin? Isinantabi mo ba ang sarili mong pangangailangan o hangganan? Hindi mo ito tinatanong para saktan ang sarili, kundi para gamutin. Ang sakit mo ang magiging pundasyon ng mas matibay, mas matalino, at mas mulat na bersyon ng sarili mo. Ang katahimikang kinatatakutan mo ay siya palang tunay mong guro. May regalo ring dala ang katahimikan, perspektiba. Kapag umaapaw ang damdamin, sigaw ng isip mo ang mabilisang ginhawa. I-text mo siya, ipaliwanag ang sarili mo, ayusin niyo. Pero kapag pinili mong huwag sumunod sa bugso ng damdamin at nanatili sa katahimikan, binibigyan mo ang sarili ng oras. Oras para makita ang katotohanan. Oras para maunawaan na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa sinuman. At ang kalinawang iyon, kalayaan. Ngunit heto ang twist. Ang katahimikan ay hindi lang nagbabago ng sakit, pinalalakas ka rin nito sa paningin ng iba. Kapag kinaya mong dalhin ang sakit ng may grasya, pagpipigil at emosyonal na kontrol, napapansin iyon. Napapansin ng ex mo, napapansin ng mga kaibigan mo. Pero ang pinakamahalaga, napapansin mo sa sarili mo. Magsisimula kang makita ang sarili hindi bilang biktima ng sakit, kundi bilang mandirigmang bumangon mula rito. Hindi lang nakaligtas, kundi mas lalong lumakas. Paano mo nga ba gagawing lakas ang sakit? Magsimula ka sa layunin. Bawat beses na maramdaman mong gusto mong sirain ang katahimikan, huminto at itanong, ano ba talaga ang habol ko? Tugma ba ito sa taong gusto kong maging? Hayaan mong ang sakit ang maging kompas, hindi para bumalik sa nakasakit, kundi para ituro ang daan patungo sa paghilom at pag-angat. Kung tumatago sa puso mo ang mensaheng ito, mag-iwan ng komento. Ginagawa kong lakas ang aking sakit. Gawin mong pangako ito sa sarili mo at sa kinabukasan mo. At kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin ang like button. Maliit man na kilos, malaki ang epekto. Lalo na para sa iba na naghahanap din ng lakas na tulad ng natagpuan mo ngayon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pinakapuso ng pilosopiyang Stoic, ang detachment. Bakit ang pagpapakawala ay hindi kahinaan, kundi pinakamataas na anyo ng kalayaan? Huwag mong palalampasin. Ito, ang pagpapakawala ay kalayaan, bitawan mo na. Paulit-ulit nating naririnig ang mga salitang ito, lalo na pagkatapos ng hiwalayan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa gitna ng sakit ng pagkabigo, tila imposibleng gawin ito. Kumakapit ang isip sa mga alaala, sa mga tanong na paano kung, sa maliit na pag-asang baka maibalik pa ang dati. Ngunit ang totoo, ang detachment o pagpapakawala ay hindi paglimot o pagsasantabi ng kahalagahan ng nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya ng sarili mula sa pagkakabit sa sakit nito. Sabi ng mga Stoic, walang permanente sa mundo, hindi tao, hindi mga bagay, hindi rin ang mga kinalabasan ng ating mga plano. Walang tunay na pagmamay-ari tayo, ang lahat ay pansamantala. At kapag natutunan nating tanggapin ito, doon tayo nagiging tunay na malaya mula sa walang saysay na pagdurusa. Ang katahimikan, ang unang hakbang sa pagsasabuhay ng prinsipyo ng detachment. Kapag pinili mong manahimik, hindi mo lang iniiwasan ang dating kasama.
Iniiwas mo rin ang sarili mo sa pagdepende sa kanilang validation. Tahimik mong sinasabi, "Ako ay sapat kahit wala ka sa buhay ko." Iyan ang tunay na detachment. Hindi ito nakatuon sa nawala, kundi sa kung ano ang meron ka pa. Ang lakas mo, ang halaga mo, ang kakayahang magsimula muli. Ngunit huwag mong isipin na ang detachment ay kawalan ng malasakit. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka nagmahal. Ang ibig sabihin, mas pinahahalagahan mo na ngayon ang iyong kapayapaan kaysa sa pagkapit sa taong hindi na para sa iyo. Ang pagpili ng pagpapakawala ay hindi pagsuko. Ito ay paglaya mula sa pagkakakulong sa isang bagay na hindi mo na makokontrol. At bawat araw na nananatili kang tahimik, pinipili mong palayain ang sarili mo. Binabago mo ang iyong isipan, sinisira mo ang lumang pattern ng paghingi ng ginhawa sa maling pinanggagalingan. Hindi ito kahinaan, ito ay emosyonal na kapanahunan. Ang epekto ng detachment sa isipan ay makapangyarihan. Kapag tumigil ka sa pagkakapit, nawawala rin ang pagkalam ng pangangailangan at ang taong walang desperasyon ay natural na kahali-halina. Ang kumpiyansa ay hindi maingay, tahimik ito, kalma. At walang mas kumpiyansang tao kundi yung hindi kailangang humabol. Ang detachment ay hindi lang paraan para makamove on. Binabago rin ito kung paano ka tinitingnan ng iba. Habang mas kumakapit ka, mas nasasaktan ka. Pero kapag binitawan mo, binubuksan mo ang sarili mo sa bagong paglago, bagong kapayapaan at bagong mga posibilidad. Ang katahimikan ang gamit para mabuksan ang espasyo na ito. Ang detachment, ang kalayaang dumadaloy mula rito. Kalayaan mula sa paulit-ulit na alaala. Kalayaan mula sa what if. Kalayaan mula sa pagdikit ng iyong kaligayahan sa ibang tao. Ang detachment ay ang pagkilalang buo ka na kahit wala na sila sa buhay mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, magkomento ng "Bumitaw ako para lumago." Gawin mong panata ito, paalala na ang pagbitaw ay hindi pagkawala, kundi paglaya. At kung may natutunan ka rito, pindutin ang like button. Makakatulong ito sa iba na naghahanap rin ng kalayaan tulad mo. Sa susunod at huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat. Malalaman mo kung bakit ang katahimikan ang tunay mong superpower, ang sukdulang anyo ng paggalang sa sarili at pagbabago. Tara, tapusin natin ito ng buong lakas. Ang katahimikan ang iyong superpower. Narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Panahon na para pagsama-samahin ang lahat. Ang katahimikan ay hindi lang taktika. Ito ang iyong superpower. Hindi lang ito paraan para tumugon sa hiwalayan, kundi paraan upang muling angkinin ang iyong enerhiya, buuin ang iyong pagkatao, at baguhin ang iyong buhay mula sa loob. Isipin mo ang lahat ng napagdaanan natin. Ang katahimikan ay paraan para mag-detox mula sa emosyonal na gulo, ibalik ang dignidad, mas mapanghawakan ang damdamin, at baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Gumagawa ito ng intriga, ginagawang lakas ang sakit, at sa pamamagitan ng detachment, binibigyan ka ng pinakamahalagang regalo, kalayaan. Pero klaruhin natin, ang katahimikan ay hindi pagiging manhid. Hindi ito laro o paghihigante. Ang tunay na katahimikan ay lakas, puno ng layunin. Sinasabi nito, "Hindi ako tumatakas sa sakit, hinaharap ko ito, pinakikinggan ko ito, at lumalampas ako rito." Iyan ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang katahimikan. Isa itong akto ng paggalang sa sarili. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan mo ang iyong kapayapaan kaysa sa validasyon mula sa iba. Isa itong pahayag, pinipili kong ituon ang atensyon ko sa sarili ko, hindi sa taong piniling iwan ako. Hindi lang ito stoicism, ito ay pagmamahal sa sarili. Kapag niyakap mo ang katahimikan, nagiging misteryo ka, hindi lang sa mata ng ex mo kundi pati sa mundo. Tumitigil kang magpaliwanag ng paulit-ulit. Hindi mo na kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Umiiral ka ng may lakas na galing sa loob, at ang mga tao hinihila sa ganung uri ng katahimikan. Dahil ang tunay na kumpiyansa ay tahimik, hindi ito sumisigaw para mapansin. Umiiral lang ito. At heto ang panghuli. Ibinabalik ng katahimikan ang isang bagay na walang sinuman ang makakapagbigay, ang iyong enerhiya. Nakakapagod ang hiwalayan.
Kinakain nito ang iyong isip, damdamin at katawan. Pero kapag tumigil kang ibuhos ang lakas mo sa taong wala na sa kinabukasan mo, nagsisimula kang ibuhos ito sa sarili mo. Ang enerhiyang iyon ang magiging gasolina mo para sa paghilom, para sa pagbabagong anyo, para sa bagong ikaw. Kaya sa susunod na maramdaman mong gustong mong sirain ang katahimikan, tandaan mo ito. Bawat sandaling tahimik ka ay isang sandaling malakas ka. Bawat araw na tahimik ay isang deklarasyon, pinipili ko ang sarili ko. Gawin mong panata ito. Kung nararamdaman mo ito, mag-iwan ng komento. Ang katahimikan ko ang aking superpower. Sabihin mo ito ng may buong damdamin. Gawin mo itong totoo. At kung may naidulot sa iyo ang mensaheng ito, liwanag, lakas, pag-asa, pindutin mo ang like button at mag-subscribe. Dito sa Stoic Blessing, bumubuo tayo ng komunidad ng mga taong nakatuon sa paglago, katatagan at radikal na paggalang sa sarili. Sama-sama tayong lumalakas, tumatalino at nagiging hindi matitinag. Salamat sa paglalakbay na ito. Tandaan, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Ito ang simula ng iyong pagbabalik. Manatiling matatag, manatiling tahimik, at manatiling nakatutok sa pinakamagandang bersyon ng iyong sarili hanggang sa muli.